Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayan Makabayan, samahan niyo po inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ang ating Vice President mga tambay ay nagpunta po sa Senado para po makipagkita sa kanya po mga sinatawag na kaalyado na Duterte Black at syempre po sa pangunguna po ni Senator Marcoleta ay kanya pong kinausap at syempre po ang iba pang mga senador. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga kababayan ang pagdalo o pagpunta po ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Nag-courtesy visit sa ilang senador si Vice President Sara Duterte kanina. Sinalubong ang pangalawang pangulo ng kilalang kaalyado ng mga Duterte na si Senator Christopher Bongo. Dumiretso sila sa opisina ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta kung saan sunod na pumasok si Senator Amy Marcos. Ayon sa pahayag ng tanggapan ni Senator Marcoleta, ipinaabot ni VP Sara ang kanyang patuloy na pagsuporta at kumpiyansa sa mambabatas. Pagkatapos ito ay magkasamang nagpunta sina VP Sara at Senator Amy sa opisina ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi na isinaad ni Senator Bato kung ano ang napag-usapan nila liban sa pagkukwentuhan. Yan po mga tambay. Napakaganda po kasing pagbisita po ng ating Vice President. Siyempre po sa opisina po ng Senator Rodante Marcoleta. At siyempre po sa mga kilalang kaalyado po ng Vice President, mga kababayan. At nakikita naman po natin at nakikita rin po yan ng Vice President, yung maganda pong ginagawa pong adhikain o yung sinasabi pong yung lalo na pag-iimbestiga. Sana po hindi napalitan ang Senator Marcoleta dito po sana sa pag-iimbestiga sa mga talagang anomalya ng flood control. Hindi po ba? Lalo-lalo na nung nagbigay na po ng pahayag ang pamilya Diskaya. Talagang nagbigay na po ito ng mga napakaraming mga tinatawag na big head o malalaking ulo na sangkot po dito po sa systematic at malawakang korupsyon ng flood control. Flood control pa lang yan, mga kabayan. At kung si Senator Marcoleta po ang talagang patuloy sana na naging head ng Blue Ribbon Committee, baka hindi lang po flood control ang ikanta ni ng mga Diskaya. Hindi po ba? Hindi lang naman po yan ang proyekto sa gobyerno. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po ang suporta po ng ating Vice President, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta ay talagang nahandyan po. Dahil alam po ng ating Vice President ng Senador Marcoleta ay talagang nasa tama. At talagang patuloy ang paninindigan ni Senator Marcoleta at ang ating Vice President. At syempre nahandyan pa po sila Senator Bato at Senator Bongo. At syempre po kay Senator Robin Padilla, kay Robin Hood, mga kababayan. At sa marami pang talagang dapat ay sumunod sa tama, hindi po sa mali. At huwag konsintihin ang gawaing mali. Hindi po ba? At kailangan managot ang dapat managot. Kaya lang po, mahirap po magtiwala. Kanino po? Mga kababayan. Komento ko po. Dahil nakita po natin, lagi po talaga nakadikit ang isang Marcos. Katulad po ng nakabudol. Kung hindi po sa Senadora Amy Marcos, ay hindi po magkaaganito ang ating bansa. Dahil nagkaroon po tayo ng ganitong klaseng presidente sa pangunguna po ng kanyang ading o ating. Si ading at si ating. Kung hindi po niya inendorso at talagang niligawan ng ating Vice President, magiging presidente po ba yan? Nagkaroon po ba tayo ng presidente na tinatawag ng vice ng dating Pangulong Duterte na weak at may karga-karga pang pulburon sa katawan? At nakita naman po natin kung paano tumanaw ng utang na loob ang pamilyang ito, mga kababayan, ang pamilya Marcos. At nakita naman po natin sa dami po ng sinalita at pinangako at pinramis na ibabalik at pilit ibabalik sa Pilipinas ang dating Pangulong Duterte, may nangyayari po ba? Meron po bang mga puspusang aksyon ang ginagawa ang ating sa ading? Di po ba nananahimik na? At yung isinampa niya na reklamo, nakakasuhan ang mga kumidnap sa buwatan sa dating Pangulong Duterte,
Nada. Na basura. Ibinasura. Hindi po ba? Napakarami pong tulong na nagawa ng isang ating na tinatawag na Amy Marcos sa pamilya Duterte. Napakarami po. Isang damukal po na tulong ang nagagawa. Samantalang ang pamilya Duterte, walang naitutulong sa kanila, mga kabayan. Naipanalo lang po bilang senador, muli, nananahimik na naman. At mukhang hindi naman po binabatikos ang nangyayari sa ginagawa ng kanyang kapatid na presidente. Hindi po ba? Nakita nyo po, 2 beses natulungan, 2 beses nang nananalo bilang senador ang senadora. Samantalang siya, wala pang naibibigay na pabor sa pamilya Duterte. Puro salita pa lamang. Puro yaw-yaw. Hindi po ba? Nadala at naluklok sa kapangyarihan ng kanyang kapatid at siya mismo, nanalo na naman. Hindi po ba? Nanalo na nung una, isinusuka na ng taong bayan, dumikit at inendorso na naman ng Vice President, nanalo na naman ulit. Mga kababayan, napakarami na pong pabor ang naibibigay na tulong ng mga Duterte sa pamilya na ito na marunong tumanaw ng utang na loob at hindi po hudas at taksil ng bayan para makapagpatapon ng walang due process na Pangulo, na dating Pangulo. Ganyan po katitindi lahi na yan. Kaya mahirap po magtiwala, mga kababayan, sa mga ganyang klaseng lahi. Baka isang araw, siya na sasaksak sa'yo habang ikaw ay nakatalikod. Sasaksain ka patalikod. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya si Kamanong, pasensya na po Mahirap po magtiwala sa pamilya po ng mga traidor at hudas umano, mga kababayan. Pero dito po mga tambay, kay Senator Marcoleta, siyempre po nakita po natin, hindi pa po siya nagtatagal sa Senado, pero nahando na po yung kanyang paninindigan, mga kababayan. Labanan ang number 1, ang mga korap, at siyempre ipahayag at ibunyag ang mga taong ito at panagutin. Dapat managot sa batas at isa pa, napakarami niya pang magagawang napaka-importante at na makakatulong po sa ating bansa ang mga panukalang batas na ilalatag po ng isang Senador Marcoleta, mga kababayan. At siyempre, lalo-lalo na po sana rin po sana buksan din po ni Senator Marcoleta yung napaka-importanting batas po na sana po isulong niya rin. Yung alin po yun, pagtulong-tulungan po sana nila ng mga tinatawag na Duterte Block, lalong-lalo po nila Senator Bato, Senator Bongo, at siyempre po si Senator Robin Hood, yung polvorontes para po sa mga politiko at siyempre po sa mga empleyado o sangay ng gobyerno ay magkaroon na po sana ng batas para po sa polvorontes, lalong-lalo po yung hair follicle polvorontes sa buhok. Maging batas na po sana, pangunahan po sana nila ito. At siyempre po, yung bitay para sa mga politiko na talamak po ang korupsyon sa kanila, sa mga politiko. Sana po magkaroon na po yan ng bitay, mga kababayan. At siyempre, pababain po ang sinasabing presyo ng nanakawin nila. Hindi po ba? Sana nga maganda po yung sinasabi ni kung nanalo lang po sana si Senator Vic Rodriguez, si Attorney Senator. Sayang Napakaganda po nung kanyang panukala na talagang pabababain niya po yung mga sinasabing magnanakaw ng mga politiko. Parang sa kanya 1 million. Pag ikaw ay napatunayan nagnakaw ng 1 million, ay pwede ka ng kasuhan at mahanay sa sinasabing bitay, mga kababayan. Dahil talamak na talamak po ang mga magnanakaw sa gobyerno sa panahon po natin ngayon. Hindi lang po mga politiko, pati po mga empleyado, mga kababayan, pati mga manggagawa sa gobyerno. Hindi po ba? Lahat ng sangay ng gobyerno, lahat ng ahensya, mga kababayan, pati mga sinatawag na mga secretaries, mga kababayan, ay involved na rin po sa systematic na korupsyon sa ating bansa. Yan po, mga kababayan, ang napakaganda po na nakita po natin na pagpunta at alam naman po natin na maganda po ang kanilang pong pinag-usapan at patuloy po yan na sila po ay lalaban po para sa katarungan ng tama at ang ating bansa ay makamtan naman po muli po katulad po nung ginawa ng dating Pangulong Duterte ng ating bansa ay kinilalang muli, nirespeto muli sa buong mundo
At siyempre po ang mga Pilipino ay taas noo at talagang may respeto ang mga bansa pagka sinabi ang iyong Pangulo ay isang Rodrigo Roa Duterte. Hindi po ba? Na karespeto sa ibang bansa. Samantala ngayon, marirespeto po ba ang Pangulo at ang mga Pilipino po ba ay karespeto pagka sinabi ang Pangulo ng Pilipinas ay gumagamit umano ng pulburon at gumagamit din ng coke at napakakurap ng gobyerno nito sa loob pa lamang ng 3 taon, mga kababayan. Sa katunayan, pinatunayan ito ng isang bansa katulad ng South Korea na ang Pilipinas ay napakakurap, lalo-lalo na ang gobyerno ng 19 Congress. Hindi po ba nagsimula sa 19 Congress nung sila'y umupo? Grabe katalamak ang ginawa nila systematic na korupsyon. Thank you po, Vice President. Talagang ingat-ingat po, siyempre po. At siyempre po sa mga senador po, katulad po ni Senator Marcoleta, ay patuloy na lumaban at siyempre po, ang paglilingkod po ay para sa bayan. Hindi po sana para sa sarili at sa kapwa politiko. Para bigyan ng proteksyon ang politiko na ito'y lalong maging gahaman sa kapangyarihan at siyempre sa pera. Huwag naman po sana ng ganun ang mga politiko natin, mga kababayan. At sana, hindi rin po magkaganon ang mga senador natin, katulad po nila Senator Marcoleta. Hindi po sana maging gahaman at sinasabing maging ehemplo pa ng korupsyon sa ating bansa. Huwag naman po sana na mangyari ito. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At siyempre po sa mga subscribers po natin, thank you po sa inyo. Sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya, maraming salamat din po. Shoutout po din sa inyong lahat. Thank you po. At siyempre po yung dasal po natin at panalangin na maingatan po Pamilya Duterte, ang ating Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte, madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa. Thank you po mga kababayan sa mga panalangin. At ganun din po mga kababayan, tayo po yung manalangin nang maingatan po tayo at ang ating buong sambayanan. Maraming salamat po mga kababayan. Sa muli, ingat-ingat po tayo. At syempre po, malapit na po, konting tiis na lang po. Ang agila po ng Mindanao ay malapit na po dumapo sa palasyo sa Malacanang. Konting tiis na lang po. Paalam. Bye-bye.